Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tutulungan ko kayo makabuo agad ng English sentence na gamit na gamit. Gamit po itong in plus noun. Okay? Ngayon, ang gagawin nyo lang po ay meron lang po tayo pagsasamahin. Okay? At ang una po nating ipoposition sa ating English sentence ay ito. Alinman dito sa I am hanggang dito sa phones are. Pipili lang po kayo ng isa dyan. Pagkapili nyo ng isa dyan, dito naman po tayo sa kabila. Pipili rin po kayo ng isa dyan na kung saan ay mapapansin nyo puro may salitang in o may preposition in. Pagsasamahin nyo lang po yung dalawa at makakabuo na po tayo ng sarili nating English sentence. Halimbawa po, ito. Si Mario ay. Pag in-English nyo yan, si Mario ay, Mario is. So, pipili po ako dito sa listahan na may in. At ang napili ko po ay itong nagmamahal. So, itong nagmamahal, dito po ay in-English natin bilang in love. Pagsasamahin lang po natin yung dalawa. Si Mario ay nagmamahal. Pag in-English nyo yan, Mario is in love. Nakapag-English na po agad tayo, gamit po itong in plus noun. Yung sinasabi ko pong noun dito ay yung kasunod po na salita ng in. At ito pong doubt, danger, depth, town, cash, love, hanggang dito po sa tears o harmony. Okay? Isa pang halimbawa, ito po, ito ay nakakash. Ito ay nakakash. Pag in-English nyo, it is in cash. Nakapag-English na naman po tayo. So, madali lang po itong paggawa ng English sentence gamit po itong in plus noun kung meron po kayong pattern katulad po nito. So, sana makikipag-aralan po. Okay? Ngayon po, meron din po kayong pwedeng ibang gawin dito sa ating pattern na ito. Pwede nyo paltan yung pangalan na Mario. Pwede nyo paltan ng George. O kaya Tarzan. O kaya itong phone. Pwede nyo paltan ng ibang bagay. Okay? Kunyari po, itong phone, paltan po natin ng computers. Okay? Ang mga computer ay, pag in-English nyo, computers are. Kunyari, ang napili ko ay mabenta. So, pag in-English nyo itong mabenta dito, in demand. Ang mga computers ay mabenta. Pag in-English nyo, computers are in demand. So, ganun lang po yung style natin at makakabuo na naman po tayo ng panibagong ideya gamit po itong in plus noun. So, sana makikipractice po ito at ito pong pagkakagawa ko nitong leksyon na ito ay makakasigurado po kayong tama ang ginagawa nyo. Okay? So, wala po kayong alalahanin pagpatungkol na po dito sa tamang pagkombinasyon ng mga salita. Okay? So, maraming salamat po at sana makikipractice po itong ating leksyon ngayon.